Okay, welcome po dito sa ating munting YouTube channel at ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Smith din naman. At bago tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ngayon ang ating content mula sa katanungan ni Juan Pogi III. Okay, ang sabi niya ay, share tips po para malaman kung quality ba ang isang baril. Okay, medyo mahirap itong sagutin. Kasi marami magagaling dyan at marami ring mga baser. Pero sasagutin natin yan base na rin sa ating experience. At kung ano man ang inyong opinion ninyo yan at opinion ko ito. Okay, so tuturuan ko, magsasabi rin ako sa inyo ng counting tips. At bago yan ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan sa inyong paglalike at pag-share ng ating mga videos dahil nakakatulong kayo para dumami ang ating mga subscribers. At maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakatulong kayo para madagdagan yung ating revenues na kung saan ang ating kinikita dyan ay tinutulong natin sa 6 na estudyante ng mga anak na single parents na ating mga beneficiaries. At maraming salamat dun sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan para bumili ng baril. Wala po kami binabintang baril. Mag-message kayo dyan kung kayo ay may ipaabot na tulong para sa ating mga beneficiaries para ma-recognize kayo kagaya ni Aljon Dating at Jubit Francisco. At lalo tigit maraming salamat din kay Sir Noli Peace America sa pagpapadala naman sa ating mga premier videos. Okay, punta na tayo sa katanungan ni Juan Pogi III. Okay, paano malalaman kung quality ba ang isang baril? Sa dinami-dami ng mga gun manufacturer, sa dinami-dami ng mga model ng baril, ay talagang mahirap matukoy kung ano ang quality talaga. Pero ang unang-una dyan, siyempre, ang titingnan natin ay kung original ba yung baril. Alam naman natin na may mga fake na baril. Ang pag-usapan nila, wag na natin isama yung mga fake na baril. Okay, so yung mga original. Ang unang tip ko sa inyo, kung kayo ay bibili o gusto talaga ninyo ng quality baril ay tingnan ninyo ang history nung bibili ninyong baril. Kung yan ba ay yung brand ba na yan at yung model na yan ay in-issue ba yan sa military. Yan ang unang tip ko sa inyo. Bakit kanyo? Bago mag-issue, lalo sa US, kung ang isang baril ay in-issue sa mga military o yan ay in-issue sa mga law enforcer, yan ay pinag-aralan muna nila at katakot-takot na test ang kanilang ginagawa dyan at maraming comparison silang ginagawa dyan. So yun ang isa kong tip sa inyo. Yun ang unang-una kong tip kung gusto talaga ninyo ay quality na baril. Yan bang baril na nagugustuhan ninyo, yan ba ay in-issue sa mga military? Sigurado ko quality yan. Dahil ang mga military, hindi yan mag-i-issue ng hindi quality dahil hindi nila ilalagay sa isa sa alang-alang ang kanilang buhay dahil sila ay mga law enforcer o law enforcement sila. At siyempre, binabasehan din nila dyan ang reliability, mapagkakatiwalaan ba yung baril na yan, matibay ba yung baril na yan. Lahat yan ay sinusuri at sila ay mas mga expert kisa sa akin. Yun ang unang-una kong tip ko sa inyo. At sa karanasan ko bilang isang firearms instructor dito sa Kuwait at tumagal na ako ng 21 years dito, ang nakikita kong quality na baril dito ay itong Sig Sauer P226. Ito yung isa sa pinakamatanda namin baril na hanggang ngayon ay yung ibang mga kasasabay nito ay gumarahin. Nakita naman ninyo yan, gas-gas na yan. Pero ito ay isa sa mga quality na baril namin. Itong Sig Sauer P226. Yan ang isa sa experience ko.
yung mga sa mga revolver, mga Smith and Wesson. Sa mga revolver, mga Smith and Wesson na ang matibay namin sa revolver. Pumapangalawa na ang Taurus. Okay, so yan ang mga kumbaga sa quality ang ang tatanungin ninyo. Yan ay sa experience ko dito sa aming kumpanya. Dahil dito ay ang baril dito ay tortured o bugbog na. Pero siyempre may lahat naman yan ay quality yan kasi may mga quality control yan eh. Pero sa comparison talaga, base pa rin sa mga experience ninyo yan. At ang masasabi ko nga lang dyan, yung mga baril na inisyo sa mga military, yan talaga ang quality. Dahil yan ay pinapag-aralan muna nila. Hindi yan basta-basta magandang klaseng baril, issue na kagad yan. Pinapag-aralan muna nila yan. Kung ano yung yung Glock, inisyo na rin sa mga military yan. Kaya isa rin niya sa quality na baril. Ang paniniwala ko. Basta lahat ng mga mga 1911, inisyo yan sa mga military. Isa yan sa mga quality na baril. Depende na nga lang kung ano yung mga manufacturer. Iba naman yung mga manufacturer. Sa mga brand kasi ang tanong sa atin, hindi naman mga manufacturer eh. So tingnan natin. So nag-research din ako para hindi naman yung lahat ay manggagaling sa akin. So tingnan natin ang ang sinasabi ng mga expert kasi ang tinatanong dito ay highest quality. Highest quality. Lahat po yan ayan ay quality basta original yan kasi nga dumaan sa quality control yan. Pero merong kumbaga sa beauty pageant yan ay meron talagang pinipili. Okay? So ang sabi dito sa highest gun brands ang sabi dito, some of the highest quality gun brands include Sig Sauer. Okay. Kaya nga meron kami ito. Tama Sig Sauer, Heckler & Koch, meron din kami niyan. At Wilson Combat, known for their durability used by the military. Tama ako. Used by the military and law enforcement. Other top brands frequently mentioned quality performance sa mga performance ay Beretta, Glock, and Smith & Wesson. Tumatama yan sa aming experience dito sa range. Kita? May mga Beretta rin kami dito, may mga Glock at may mga Smith & Wesson din kami dito. May Sig Sauer, may Heckler & Koch kami dito. Ang wala namin dito ay Wilson Combat. So yan, ang sabi ng kumbaga ito ay tawag dito ay ito yung mga ng mga expert. Okay? Kumbaga ito ay yun ang kanilang pagsusuri. Okay. Ang sabi dito ay brand recognizes for high quality. Heckler & Koch, a German brand known for innovative and durable firearms including handguns, assault rifles, and machine gun used by military and police forces. Kita nyo, lahat yan mga ginamit ng mga military at police forces. Yung mga baril na yan. Sig Sauer, kasama na ito. Ang Sig Sauer ay Swiss-German company. Is a highly regarded for its quality handgun which used by military and law enforcement worldwide. Worldwide. Ginamit ng military at law enforcement. Lahat yan na mga basta ginamit. Ito pang isa, Wilson Combat, a highly respected name in custom firearms. Sa mga custom firearms naman, Wilson Combat, particularly known for its high-end precision built pistol. Yan, sa mga custom Wilson Combat naman ang Beretta, a long-established brand with reputation for producing a high-quality handguns and other firearms. Napasama ang Beretta.
Ang Beretta na isa rin yan sa mga sa mga kapulisan. Inisyo rin yan sa mga kapulisan, Beretta. Glock, ayan, isa rin yan. May Glock din kami dito at talagang masasabi ko rin na high quality yan. A globally recognized manufacturer that built its reputation on reliable and popular handguns and is now a major force in the firearms market. Kumbaga, sikat ngayon ang Glock. Okay, at ito pa, ang Smith & Wesson, a widely respected American brand. Widely respected American brand that offers broad range of quality firearms from revolvers to modern pistol and rifles known for reliability. Okay, so yan, kilala ang Smith & Wesson. Kaya yung Smith & Wesson, kinokopya yan ng mga gumagawa ng fake dahil nga sikat eh. At mapapansin ninyo, yung Smith & Wesson, sumikat sa atin yan. At ginagawa yan ng mga gumagawa ng fake, kinokopya yung tatak. Kasi nga, sikat eh. Ito, Browning Arms Company. Ito pa, may mga yari ng mga Browning. A well-regarded brand that has been producing a high-quality sporting firearms for many years. Sa mga sporting firearms, sumikat naman ang Browning Company. Quality sporting firearms for many years. Ito pa, Benelli. Ang Benelli ay sikat na sikat dito sa mga shotgun. Yung mga ginagamit sa mga skid shooting, clay shooting, yung mga ganyan. Known for its high-performance shotgun. Ayan, tama. Ayan, ang dami ditong nagpapagawa sa akin yan. At sikat na sikat talaga yan sa mga shotgun. Often cited both innovation and quality. Yang Benelli na yan. Napasama dito ang Colt. Ang Colt naman ay legendary na. Kumbaga yan ay alamat na. Ang Colt, a legendary American company, particularly famous for the M1911 pistol, which has been service with the U.S. military for over a century. Ay, over a century, daan taon na ang Colt ay namayagpag sa mga military, U.S. military. So, yan. At napasama din ang Kimber. Another brand that frequently mentioned for its high-quality pistols. High quality din ang gawa ng mga Kimber. So, ito yung mga, kumbaga ay nasa top. Pero lahat naman ng mga original ay quality naman yan. Okay? Kung dahil nga may mga quality control naman yan eh. Kumbaga ito yung mga nangunguna, ito yung mga sikat na mga baril na mga lumabas sa market. So ayan, at kung meron pa kayong iba at meron kayong karanasan ay hindi natin tinatawaran yung inyong mga karanasan at yung inyong mga experience tungkol sa baril. Pero yan lamang. Pero yung experience ko dito as a firearms instructor gunsmith dito sa amin, as 21 years na ako dito, ay tumugma naman dito sa ating mga binasa. Dahil yung lahat ng mga baril na nandyan ay napatunayan ko na matibay talaga. Lahat ng nabanggit na mga baril dyan, napatunayan ko na talagang matibay. Okay, so wala na akong masasabi at kung anuman ang matibay sa inyo ay hindi nasusukat. Ang masasabi ko hindi nasusukat sa tagal o sa edad ng baril. Nasusukat yan sa dami ng naiputok. Pag ang baril ninyo ay umabot ng 30,000 rounds, masasabi kong quality ang inyong mga baril. Dahil ang mga baril namin dito umaabot ng 30,000 rounds bago mag-major. Ibig sabihin yung major na sira. Okay? Bago pa At
itong baril na ito, hindi lang ito 30,000 rounds ang naiputok nito. Kaya masasabi kong quality. So, ayun lang masasabi ko sa inyo. May magsasabi sa inyo, yung baril ko, 15 years na, 20 years na, 30 years na. Ang tinatanong dyan ay hindi gaano katagal na yung baril sa inyo. Kung ilang bala nang naiputok niyan. Yun ang masasabi natin na quality at matibay at mapagkakatiwala na baril. Okay, kung yan ay 10 taon na sa inyo, naiputok lamang naman ninyo ng 1,000 bala, wala pa yan, break-in pala ang yan. Okay, 30 taon na yung baril mo sa iyo. Tama, hindi kinalawang dahil lagi mong nililinisan. Pero naiputok mo lamang naman ng 20,000 to 2,000 rounds. Hindi po pa masabing matibay quality yan. Ang masasabi dito, ang mga baril namin ay sinusukat namin sa dami ng bala na naiputok. Yun. At yan ay pag ang baril namin ay umabot na ng 20K rounds, kuta na yan. Hindi na nire-record yan, kalimitan. Wala nang record yan. Pag umabot na ng 20K rounds, pagkabago. Kasi nga, kuta na. Okay. Sa 15,000 rounds, kung umabot ang inyong baril, yan ay kuta na yan. Kumbaga boundary na yan. Pag umabot ng 30K yan, ay talagang dyan, yan na yung sabing retirement age na. Okay? Retirement yan. Pero may mga shooter talaga na kaya nilang paabutin ng 30K. Kung ikaw ay sport shooter, kayang paabutin yan ang mga baril nila ng ganun. Okay, so yan lang masasabi ko. At dito sa aming range, masasabi ko na ang baril namin ay hindi lamang pang shooter. Kasi public ito eh. Public. Ang mga baril dito ay nirerentahan. Ang bawat marirentahan mo ang isang baril dito sa 15 rounds kada rent mo. Kung pwede mong 2 beses mong rentahan, kaya nare-record namin yan, 2 beses mong rentahan, o di 30 rounds ang bala mo. Kung 3 beses mong nirentahan yan, 45 rounds ang bala mo. At kada isang renta niyan ay, yun ang minimum isang renta niyan ay 15 rounds. Ganon ang mga baril namin dito. Kaya nare-record namin yan. Okay, so yan, hindi natin pahabain yan. At ano man ang inyong pagkakaalam sa inyong mga baril ay igagalang natin. At yun ang inyong opinion. Lahat ng opinion ay dapat nating igalang. Okay? So yan, wag lamang tayong makakasakit ng damdamin ng iba. Yung iba kasi, kung ang baril niya ay 1911, lahat ng baril masama na. May mga ganon. Kung ang baril niya yun, lahat ng baril pulpul na sa kanya. Dahil yun ang baril niya eh. Meron naman yan, ang daming baril ay huwag natin ipagyabang. Okay, kung tayo maraming baril, maging humble tayo. Okay, so yan. At ako'y walang baril. Dahil dito, bawal magkamero ng baril. Marami akong baril na inalagaan, 1,000, nandun sa armory. Okay, so, pero hindi sa akin. Okay, tingnan na lang natin yung ating, nagbago na yung ating community spotlight. Tingnan natin yung mga bago. Okay, shout out kay Rag Ferns, meron kang 85 engagement. Shout out kay Niegas Waray, meron kang 12 engagement. Shout out kay Karim Sapayani, meron kang 40 engagement. Shout out kay Aison Dimarcut, meron kang 2 engagement. Shout out kay Alfred Molihar, meron kang 41 engagement. Okay, at shout out sa aking mga kababayan sa Pinamalay Oriental Mindoro. Puntahan po ninyo aming bagong Papa Burger dyan. Mura lang yan. Sa halagang 40 pesos. Mapapaburger na kayo sa sarap, buy one take one, at marami pang pagkain na kayo ay pwedeng order diyan. At meron diyang nagdi-deliver.
Okay, maraming salamat sa inyo. God bless us all.